doon lamang namin matatagpuan ang tunay na kapahingahan, o Ama. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga bagay na ito. Muli, O God, dinadalangin po namin ang mumunting exhortation na to, Ama, na magdulot sa amin, Panginoon Diyos, ng encouragement, ng advice, ng warning, Panginoon Diyos, upang kami patuloy na magsumikap, Ama, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos, habang kami ay naghihintay. At kung ilulubin, Ama, kahit sa mga oras na ito, Panginoon Diyos, isugo mo na po ang aming Panginoon Jesus, Ama, upang lahat ng mga bagay nito, Ama, ay matapos na. Sama-sama na kami doon, Panginoon Diyos, sa lugar na hinihanda mo para sa bawat isa sa amin, Ama. Manguna ka, Panginoon Diyos. Sa iyo namin iniali ang lahat, Ama. Maraming pong salamat. Ito po ang mga sama dalangin namin sa iyo, sa pangalan ng ibugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Masigad, buksan natin ating mga Biblia, mga kapatid. Sa John chapter 14, verse 16. Praise God, kung inyo na po. John chapter 14, verse 16. Praise God. Ang sabi sa 16, "And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever." Praise God. Tayong lahat ng makakaupo na, mga kapatid. Nung sinabi ito ng ating Panginoong Hesus, praise God, sinabi niya, "And He shall give you another Comforter." Kasi noong mga panahon na yun, mga kapatid, kasama pa nila ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi niya, bibigyan ko pa kayo ng iba pang Comforter in the form of the Holy Spirit. Praise God. At ang title ng ating exhortation, ang binigyan ng exhortation natin, Diyos, Manifestation of the Holy Spirit in us. Praise God. Ito, mga kapatid, ay isang napaka-importanting bagay sa isang mananampalataya. Praise God. Are we glad, mga kapatid, na nandito tayo sa mga oras na to? Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi nga ni Brother Arvin nung nakaraan, yung nature ng laman, hindi ito magpupursige na pumunta dito. But there is something inside of us that longing for this kind of fellowship, mga kapatid. Praise God. Hindi tayo pumunta dito para makita natin si brother o para makita natin si sister, mga kapatid. But the one that is inside of us, yun yung nagtutulak sa atin na pumunta dito, mga kapatid. Praise God. Sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 30, yung grieve not the Holy Spirit of God. Bakit? Dahil ito yung selyo natin, mga kapatid, until the day of our redemption, mga kapatid. Kaya dapat yung act of the Holy Spirit nakikita sa buhay natin. Importante ito, mga kapatid. Yung pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, dapat nakikita ito. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, kung mapapansin niyo sa mga nakaraang mga panahon ng sharing natin, hindi na, although yung mga matataas na revelation, nandun eh. Kaya lang yung mga sharing, mga kapatid, kung paano natin may titrim yung buhay natin sa mga banal na salita ng Diyos. Kasi nalalaman natin at alam ng Diyos na malapit niya na isugong ang kanyang bugtong na anak upang kuhanin tayo. Praise God. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 1, kung babasahin natin ko, take note nyo na lang. Sabi niya, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh," sabi niya gano'n, "but after the Spirit." Kaya napaka-importante yung bawat mananampalataya, bawat isa sa atin, lumakad na sa Espiritu, mga kapatid. Napaka-vital nito, mga kapatid, para sa isang mananampalataya. Amen. Dahil kung nasa atin yung salita ng Diyos, kung nasa atin yung banal na Espiritu ng Diyos, lahat ng mga bagay na hindi natin kayang gawin dati, kaya na natin gawin ngayon. Amen. Lahat ng mga bagay na hindi natin may quit dati, may kukwit na natin ngayon, mga kapatid. Amen. Praise God. Kung dati nagsisinungaling ka, kung dati chismosa ka, kung dati hindi mo open yung Bible mo, mga kapatid. Ngayon, dahil nasa atin yung banal na Espiritu ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na yun, magagawa na natin. Praise God. At hindi ito dahil sa flesh, mga kapatid. Dahil ito pa rin, dun sa Espiritu na nananahan sa atin. Hallelujah.
Praise God. Ang sabi nga ng prophet, kapag ikaw ay tunay na pinanahanan ng banal na Espiritu ng Diyos, sabi niya, you'll be like a house that is on fire, sabi ng ating propeta, na hindi maawat. Nag-aalab, it's burning, sabi ng ating kapatid na propeta. Kaya ganun dapat lagi ang nararanasan natin, mga kapatid. Praise God. Alam niyo mga kapatid, si Stephen, sa Biblia, si Stephen, hindi siya apostol, di ba? Although hindi siya apostol, mga kapatid, tignan niyo paano siya nanindigan sa salita ng Diyos. Praise God. Nasabi dun sa Acts chapter 7, 51, sabi niya, nung pagsalitaan niya, mga kapatid, kung tignan niyo paano niyo pagsalitaan yung mga nandun. Praise God, sabi niya, ye stiff-neck, sabi niya. Praise God, and uncircumcised in heart and ears, sabi niya doon sa mga nakikinig. Tignan niyo kung paano siya, yung boldness ng kanyang pananalita, yung tapang niya, mga kapatid. Kaya ba natin yon? Praise God. Kaya natin yan, mga kapatid. Manindigan tayo sa salita ng Diyos. Praise God. Kung ano sinabi ng Biblia, gawin natin. Wag nating babaliin o wag nating kapag sinabi ito ng Diyos, sinabi ito ng Biblia, dapat sundin natin, mga kapatid. Praise God. Ang sabi pa, mga kapatid, being full of the Holy Ghost, praise God, look up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Praise God. Tingnan niyo, mga kapatid, yung word, yung phrase na being full of the Holy Ghost. Praise God. Tingnan niyo, mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin ay mafu-full ng Holy Ghost, hindi natin ma-imagine kung ano yung pwede nang gawin sa atin ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng part ng katawan, lahat ng ating senses, kaya niyang gamitin, mga kapatid. Praise God, sa ikalulugod ng ating Diyos. Hindi natin pwede i-compromise yung salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil hindi malulugod ang Diyos dito. Ang sabi ng ating kapatid na propeta, just keep on pressing on, sabi ng kapatid ng ating propeta. Let's run the race that is set before us. Make our election sure, mga kapatid. Tinawag tayo. So, kailangan natin i-make sure yung pagkatawag sa atin. Huwag dapat mapapahiya dahil tinawag tayo at hindi natin magampanan yung pagkatawag sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, this word of God, this is as immortal as God, mga kapatid. Yung salita ng Diyos, ito yung part ng Diyos, mga kapatid eh. So, ito ay isang immortal na bagay na katulad din ng Diyos, mga kapatid. Time may go and come, pero yung salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ito maglalaho. It will stay, sabi nga, forever. Praise God. It will remain ceaseless. Praise God. Sabi ng ating Panginoong Yesus, upon this rock, I will build my church, sabi ng ating Panginoong Yesus. Ano ba yung rock na sinasabi ng Panginoong Yesus? Praise God. Kung ating nauunawaan, praise God, sabi ng ating kapatid na propeta, it is the spiritual revelation of God manifesting Himself to an individual. Amen. Amen. Dapat pala nandun tayo sa rock, mga kapatid. Dapat meron tayo ng rock na yun, mga kapatid. Huwag natin tanggalin yung rock na yun, mga kapatid. Praise God. Dahil ang sabi ng Panginoong Yesus, if you have the rock, the gates of hell will not prevail against you. So dapat laging nasa atin yun, mga kapatid. Nais kong mabasahin yung sinabi ng ating kapatid na propeta. Sabi niya, when a man's ever born truly of the Spirit of God, and from the crown of his head to the ends of his toenails, he's been changed by the resurrection, the power of the Lord Jesus Christ. And his own selfish ideas have faded away. And God has got complete control. Ito niyo, mga kapatid, complete control. Yung sinasabing complete control, mga kapatid, yung submission, mga kapatid. Kapag meron tayong if we are fully submitted to God, Amen. that's the time that God will take full control of us, mga kapatid. Amen. Kaya napakahalaga yung submission. Yung pinag-aaral natin noong nakaraan, yung pinitch Brother Ferdy, fully submission to God, fully submission to Christ, mga kapatid. Keep our faith to God. Hindi natin pwedeng ilagak yung ating pananampalataya sa tao lamang. Hindi natin pwedeng ilagak yung ating pananampalataya sa doktor na pwede magpagaling sa ating mga karamdaman. Keep our faith always to God, mga kapatid. Sabi nga nung finish yung nakaraan, yung faith, may substance ito, mga kapatid. Praise God.
Sabi niya, it is the evidence of the things unseen. Praise God. Yung Diyos ba natin nakikita, mga kapatid? Literally. Pero yung faith natin, kapag meron tayong faith, napapatunayan natin na merong isang bagay o merong isang Diyos na hindi nakikita, mga kapatid. That's why, sabi ng Biblia, it is the evidence of things not seen. Praise God. So, napaka-vital nung faith natin, mga kapatid, na dapat tama yung ating pananampalataya. Alam niyo yung ating Panginoong Hesus, nung siya ay nagpapagaling dito, all what He needed is the faith dun sa kanyang pagagalingin, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoong Hesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, paano ko magagaling, mga kapatid? Paano maalis lahat ng mga problemang to kung hindi ka naniniwala sa Diyos? So, kailangan natin yung pananampalatayang tunay. Praise God. That is why Satan, alam niyo si Satanas, ito yung isang bagay na gustong-gusto niyang tanggalin sa atin, yung ating pananampalataya. Praise God. Ang sabi nga sa 1 Peter 5:8, kung iti-take note na lang natin, sabi niya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about. Praise God, talagang nasa mga lugar siya. Seeking whom he may devour. Sino ba yung dadayain ng Satanas, mga kapatid? Tayo. Tayo lamang pwede niyang dayain. Hindi niya pwedeng dayain nasa labas. Sa kanya na yan eh. So, dapat lagi natin iisipin na ang kaya lang dayain ni Satanas, o yung kaya niyang, hindi yung kaya, yung susubukan niyang dayain, yung mga pinili ng Diyos. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, gaano yung satisfaction ni Satanas? Kapag mayroon siya nadayain sa mananampalataya, di ba? Iisipin niya, nagtagumpay ako. Kung paano ang isang mananampalataya, isang kaluluwang bumabalik sa Diyos, libo-libo ng anghel ang nagagalak. How much more si Satanas kapag meron siya nadayang isang mananampalataya ng Diyos? Praise God. Kaya dapat, sabi nga, pag-alabin natin yung ating pananampalataya, mga kapatid. Keep our lamps always trimmed. Amen. Sometimes, alam niyo, mga kapatid, we experience yung mga bagay na nakakahadlang sa atin sa pagpunta natin dito sa gawain. Minsan dahil pagod tayo, minsan dahil may konti kang nararamdaman sakit, mga kapatid. May binanggit ang prophet na isang halimbawa, sabi niya, that is the scarecrow of the devil. Sabi ng kapit na propeta, always remember, sabi ng ating kapit na propeta, when you see a scarecrow, there is something good around. Praise God. Kaya kapag tinutokso kayo ng kaaway, kunyari attend kayo na sharing, tapos may dumating na isang bagay na mag-avoid sa'yo para makapunta ka na sharing. That is a scarecrow, mga kapatid. Kasi there is a good around na pupuntahan mo, kaya binubugaw ka niya para wag kang umattend na sharing. Kaya lagi natin isipin, kapag may nahadlangan tayo ni Satanas, that is a scarecrow of the devil, mga kapatid. Kaya watch out tayo lagi, mga kapatid. Praise God. Sabi ng ating kapatid Preta doon sa kanyang congregation, give me a reason why we will not serve God, sabi niya gano'n. Tayo, mga kapatid, bigyan natin ng rason ng Diyos kung bakit natin hindi siya pwedeng sambahin. Wala tayong bibigyan ng rason, mga kapatid. Binibigay sa atin lahat ng Diyos. Pero yung tao, mga kapatid, napakahirap para sa kanila upang sumunod sa Diyos ng buong buo, ng buong lakas, ng buong puso, ng buong kaluluwa nila, mga kapatid. Nung sinabi ng Panginoong Hesus na magkakaroon tayo ng eternal life, totoo yun, mga kapatid. Pero kailangan, nandun tayo sa programa ng Diyos. Amen. Sabi nga ng preaching last week, may programa ng Diyos, kaya kailangan, dun tayo sa programa niya. Kung wala tayo, kung hindi tayo under submission, kung hindi tayo submitted sa Diyos, kung hindi tayo submitted sa ating Panginoong Hesus, hindi mo magagawa yung programa niya. Praise God. Kasi naniniwala ka na there are such things na kaya mong paniwalaan o kaya mong sundin, and there are also such things na hindi mo kayang sundin. Praise God. May mga bagay na ito kaya mong paniwalaan, may mga bagay na hindi mo kayang paniwalaan. Kapag nandun ka sa ganung sitwasyon, ibig sabihin, hindi ka pa fully submitted sa Diyos, mga kapatid. Yun yung nagpapatunay na hindi mo ba ibinigay lahat, hindi ka pa nagpasakop sa Diyos. Kung may isang mga bagay ka pa na hindi naalis sa sarili mo, ibig sabihin, nahahadlangan mo ang Diyos para kumilos sa buhay mo upang alisin ang bagay na yun na ayaw niya, mga kapatid. That's right. Amen. Praise God. In this point of time, mga kapatid, kung may mga bagay pa tayo nagagawa na hindi kalugulugod sa harapan ng Diyos,
sabi ng ating kapatid na propeta, our spirit might be wandering. Baka yung espiritu natin wala sa atin, mga kapatid. Parang yung isang bata na nagkaroon siya ng mental breakdown, sabi ng ating kapatid na propeta, her spirit might be wandering. We should catch her spirit and bring it back to her. Amen. Praise God. Kung nararanasan natin yung mga ganitong bagay, we need to catch our spirit back, mga kapatid, and adopt the spirit of Jesus Christ. Praise God. Isipin natin lagi, mga kapatid, kapag nangyayari na sa atin yung mga bagay na to, baka nag-wonder yung espiritu natin. Kasi napapabayaan natin yung gawain. Napapabayaan natin yung sharing. Hindi na tayo nakapagbasa ng Biblia natin. Hindi tayo nakapagbasa ng spoken word, mga kapatid. Kaya lagi natin, si Brother Ferdy, pag tumatayo dito, lagi niya pinaalala yung time natin sa Diyos. Kailangan hindi tayo nagkukulang ng time sa Diyos, mga kapatid. Although we're living here on earth na maraming mga bagay, maraming mga trabaho, yung priority natin yung ating pananampalataya eh. Since we have been baptized in the name of our Lord Jesus Christ, hindi na tayo namumuhay sa ating sarili, mga kapatid, kundi dun sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Yesus. Dahil part tayo ng body. Praise God. Sabi nga, kung ginagawa pa mga bagay na to, yung grace sufficient pa para sa atin. Pwede pa tayo, mga kapatid. Kaya kailangan, umpisahan na natin ngayon. Taligdan mo na lahat ng mga bagay na hindi tama, na hindi ka lugod-lugod. Praise God. Praise God. Tingnan niyo, mga kapatid. Magsimula nung nag-open yung exhortation, puro warning, puro parang sermon, mga kapatid, no? Pero ito yung purpose ng exhortation, mga kapatid, para i-warn, paalalahanan yung bawat isa sa atin. At para din naman encourage, mga kapatid. Nais ko magbigay ng isang encouragement, praise God, bago ako magtapos, mga kapatid. Napakagandang encouragement, mga kapatid. Alam niyo ang ating kapatid na propeta, nagkaroon siya ng vision, praise God. Talaga nagalak ako nung inulit ko itong mensahe ng ating kapatid na propeta. Nagkaroon siya ng vision. Ito yung sinasabi niyang beyond the curtain of time. Praise God. Lahat tayo naniniwala. There is a land beyond this river. Amen. Praise God. Glory. And we can call it the sweet forever. Amen. And we only reach that shore by faith degree. Sabing gano'n. Merong certain na faith na kailangan natin maabot para makapunta tayo sa lugar na yon. Praise God. At ang sabi ng ating kapatid na propeta, I was not in a vision, sabi ng ating kapatid na propeta, because I'm seeing myself. Sabi niya, nakikita ko yung sarili ko, nakaganoon ako sa aking bed, sabi niya. He was like John, na-translate yung kanyang spirito. Praise God. Kung paano si John the Beloved, nung siya ay dinala sa spirito, ganun yung naranasan ng ating kapatid na propeta. Sabi niya, it was totally different from dun sa mga past visions niya. Sabi niya, it was like not a vision, sabi niya ganun eh. Sabi niya, because nakikita ko yung sarili ko dun sa kama, sabi niya. At inaangat ako dun sa isang lugar. Praise God. Dun sa isang lugar na hindi niya maintindihan kung ano yung lugar na yon. Praise God. Sabi niya, may mga tao, puro sila bata. Ang babata nila, lahat sila lumapit sa akin. Sabi niya, kinakamusta nila ako, my precious brother. Sabi sa kanya ganun. Hindi niya maintindihan kung nasaan siya, mga kapatid. Praise God. May lumapit pa sa kanyang isang babae. Niyakap siya. At sabi ng ating kapatid na propeta, alam ninyo, hindi ko naramdaman yung human sensation, sabi ng ating kapatid na propeta. All is there is pure love, sabi ng ating kapatid na propeta. Doon sa lugar na yon, nandun yung purong pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Gusto kong makapunta sa lugar na yun, mga kapatid. Gusto rin ba niyo, mga kapatid? Amen. Praise God. Nawa, magsama-sama tayo doon, mga kapatid. Yung isang na-convert ni Brother Branham, sabi niya, nung na-convert mo itong babaeng ito, 90 years old siya. Kaya hindi niya makilala nung nakita niyo doon sa paradise, mga kapatid. Hindi niya makilala. Sabi niya, nasa early 20s lang siya, sabi niya. Hindi ko siya makilala. At yung aking asawa, naniyakap ako, may kasama siyang bata na dalaga rin na yan, yumahab din sa kanya. Hindi rin niya kilala. Praise God. Yun pala yung kanyang baby. Praise God. Nung si Sharon Rose, nung namatay siya ng baby, siya na yung batang yun, mga kapatid. Tignan niyo, mga kapatid, kung gaano kaganda sa lugar na yun. Praise God. Ang sabi ng ating kapatid na propeta, ayoko nang bumalik dun sa aking katawan. Sabi niya, napakaganda ng lugar na ito. Praise God. Pero alam niyo, mga kapatid,
Hindi pa lang lahat yun, mga kapatid. Pinakita lang sa kanya, pero hindi pa lahat yun, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Biblia, sa 1 Corinthians 2:9, but as it is written, I not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him. Praise God. Hindi pa pumasok sa isipan ng tao, hindi pa nakita. So yung nakita ni Brother Branham na yun, parang teaser lang yun, mga kapatid. Hindi pa yung pinaka-eksaktong lugar. Kahit nasahin natin yan, mga kapatid, pero yun doon pa lang sa lugar na pinagdalan sa kanya, ayaw niya nang bumalik dito sa lupa. How much more tayo pupunta tayo doon? Doon pa lang sa paradise. Baka ayaw na natin bumalik talaga dito, mga kapatid. O siguradong ayaw na natin bumalik dito dahil sa ganda ng lugar na yun. Praise God. At ang sabi, nagtanong si Brother Branham, sabi na ating kapatid, sabi niya, ayaw niya nang bumalik doon. Pero, meron pa siyang mission na kailangang gampanan. Kaya kailangan bumalik dito sa lupa. You were sent as a leader by God. Sabi sa kanya. So, kailangan niya bumalik dito, mga kapatid, para ipaalam sa atin, mga kapatid, yung bagay na nakita niya. Praise God. Para sa atin yun, mga kapatid. Kung hindi siya bumalik, hindi natin malalaman na gano'ng kaganda yung lugar na yun. Praise God. Kaya dapat yung banal na espiritu nakikita kung paano ito kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa isang tunay na Kristiyano, ang galaw o yung acts of the Holy Spirit dapat nakikita sa bawat isa sa atin. Praise God. Nung binuo ng Diyos yung katawan ng ating Panginoong Yesus, we are part of the body, mga kapatid. Lahat tayo mayroong part sa body, mga kapatid. Just like Solomon, nung ginagawa niyo yung templo, mga kapatid, yung mga bato, wala silang pantabas talaga ng eksakto. Paano nila tatabasin yung bato na ganito yung saktos, ikakabit nila lahat, mga kapatid. Wala silang means na paano nila ikakat ng tama yun. Pero nung kinabit yun, isa-isa, it fits well, mga kapatid. Praise God. Ganon din naman tayo. Galing tayo sa mga iba-ibang denomination, galing tayo sa ibang churches. Pero nung pinasok tayo sa katawan ng ating Panginoong Hesus, praise God. Sabi nga, perfectly fits. Praise God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Until we realize, mga kapatid, na we are not doing our part in the part of the body of Christ. Praise God. Hindi magiging tama yung ating pamumuhay. Until we realize na kailangan natin gampanan yung ating part sa katawan ng ating Panginoong Hesus, hindi makikita sa atin yung acts of the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya kailangan, kung nag-wander pa yung mga espiritu natin, ibalik natin, isurrender natin ito sa Diyos, mga kapatid. Ito lang ang tanging paraan, mga kapatid. The time is no longer at our side, mga kapatid. Dahil we are living in the closing days of time, hindi na panig sa atin yung oras. Napaka-iksi na lamang, mga kapatid, para mag-wander pa yung mga espiritu natin. So kailangan nating dumalangin sa Diyos, idulog natin sa Diyos, magpatira pa tayo sa Diyos upang yung joy of our salvation, mga kapatid, maranasan natin. At maranasan din natin paano kumikilos ang banal na espiritu sa atin, mga kapatid. Praise God, doon lang po tayo dinala ng ating Diyos. Tayong lahat tayo tumayo. Samahan niyo mga kapatid. Samahan niyo mga kapatid, tayo po lahat tayo. Pasalamatan natin ng Diyos. Mahabaging Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, muli Ama, sa nagdaang mumunting exhortation, Panginoon Diyos, Ikaw ang naluwalhati, Ikaw ang nalugod, lahat ng kapurihan ay sa'yo lamang, Ama. Nawa na nagbigay ito sa bawat isa sa amin, Ama, ng pag-asa, Panginoon Diyos, na meron pang oras para kami may bago, Ama. May oras pa upang patuloy kaming sumunod sa iyo, Panginoon Diyos. Nawa ito po ay magsimula sa buhay ng bawat isa, Ama. Maraming pong salamat sa mga oras na ipinagkaloob mo, Ama. Patuloy na sa ilan namin ibinabalik ang mga papuri at pasasalamat, O God. At muli, Ama, sa mga darating pang oras, alam po namin na meron ka pang inilaan pang mas better sa message, O God. Kaya patuloy na manguna ka, Panginoon Diyos. Pagpalain mo kami ng mga spiritual mong pagkapala, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa iyo, Ma. Patuloy ka namin pinupuri, dinadakila, niluluwalhati. Ito po mga dalangin namin sa iyo sa pangalan ng ibugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen.